buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama, upang atin ang makamtan buhay na walang hanggan. Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo na 13 na linggo sa kanilang panahon sa panong taon ng ating pagdiriwang. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon manikisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo. Mga kapatid, tayo ay tinatawag ng ating Panginoon na sumunod sa Kanya, na maging matapat sa Kanya. Pero sa mga sandali na tayo nagpupulang at nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sabi ng Panginoon. Nagkasalang paulit-ulit ang mga taga-Israel. Sila'y tiyak na parurusahan ko, sapagkat dahil sa suhol, pinarusahan nila ang mga walang sala at ipinagbiling alipin ang di makabayad kahit sa halaga ng isang pares na sandalyas. Niyuyurakan nila ang mga walang kaya at ipinagtutulakan ang mahihirap. Nakikipagtalik ang mag-ama sa iisang babaeng nagbibili ng aliw. Ano pat nalalapastangan ang aking banal na pangalan. Hinihigan nila sa tabi ng alinmang dambana ang balabal na sanla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos ay nag-iinuman sila ng alak na binili ng salaping inagaw sa mga dukha. Nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipulin ang mga Amoreyo, mga taong sintatangkad ng punong sedro at sintitigas ng punong ensina, na pinuksa kong lahat alang-alang sa kanila. Inilabas ko kayo sa Ehipto,
pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon at binigay sa inyo ang lupain ng Amoreo. Kaya pahihirapan ko kayo gaya ng kariton na di makalakad sa bigat ng dala. Hindi makatatakas ang matutuling tumakbo, ang mahihina pati ang matitipuno ay di maililigtas sa mga kawal, maging ang kanilang sarili. Walang tatamaan ang mga manunudla, di makaliligtas ang matuling tumakbo, at di rin makatatakas ang mga nakakabayo. Ang pinakamatapang na mandirigma ay hubad na tatakas sa araw na iyon. Ang Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. Bakit ninyo inuusal yung aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na tutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot at ni ayaw na tanggapin yung aking mga utos. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan, at kung sinong mapang-apid, siya ninyong kasamahan. Mabilis ang inyong dila sa masamang sasabihin. Sa inyo ay baliwala ang gawang magsinungaling. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid, at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon lang kayo'y aking paglikaan upang iyong maunawa ang ginawang kamalian. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. Kaya ngayo'y dinggin ito, kayong ako'y hindi pansin. Kapag ako'y dinidinig, kayo'y aking wawasakin. Wala akong aasahang magliligtas sa hilahil. Sa pangaral na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilipitan siya ng isang iskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo, saan man kayo pumaroon."
Sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matutulugan o mapagpahingahan. Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Ngunit sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo munang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng ika-13 na linggo sa kaniwang panahon ng pangalang taon ng ating pagdiriwang. Ang atin pong tema ay pagsunod sa Panginoon. Pagsunod sa Panginoon. Sa 727 kalibo ka mga salita sa buong Biblia sa tinatawag na New International Version, mayroong 25 kabises na naulit ang pagsunod sa Panginoon sa Biblia. Sa salitang Hebreo, ang pagsunod, lemake, at sa New Testament, dahil nakasulat sa Koinoko na Griego, ito naman ay diana akolati. Kaya nga sa ating Ebanghelyo nga ni San Mateo, Kapitulo 8, verso 19, sinasabi ng isang iskriba sa Panginoon, Didaskali akolatiso se. Guro, susunod ako sa iyo. Atin pong tingnan ng ating Ebanghelyo, ang ating Panginoon ay pupunta sa ibang lugar. Dahil napakaraming tao. Gusto niya ng isang tahimik na lugar. Susunod itong iskriba. Ano po yung mga iskriba? Ang mga iskriba, ito po yung doktorado tungkol sa tinak. Ang tinak ay Biblia. Tinak ay mula sa salitang Torah, ito yung tradisyon ng mga kautusan limang libro ni Moises. Ang na ay nabiim, aklat ng mga propita, at ki ay kitubim, aklat ng mga karunungan at mga awit. Susunod sa Panginoon na isang ordinaryo na karpintero, ang ating Panginoon Hesus, ang isang doktorado tungkol sa Biblia, tungkol sa mga karunungan, tradisyon na may komentaryo na tinatawag na Talmud at iba pang mga karunungan na kung ating tingnan, bakit ang isang pantas ay sumunod sa isang ordinaryo na manggagawa. Pero dapat po nating tingnan na tinatawag niya ang ating Panginoong Hesus na guro, rabi. Itong guro o rabi ay para lang sa mga hindi lang sa doktorado, lampas pa, higit pa sa mga nakapag-aral dahil ang kanyang kaalaman ay nasa mataas na antas. So hindi lang ang ating Panginoong Hesus na isang iskriba na maraming alam, rabi o guro o master na kung saan mas malalim pa ang kaalaman. Kapag tingnan po natin, paano ba
itong iskriba. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, ang anak ng tao ay wala mang matutulugan o mapahingahan. Dahil itong mga iskriba, mayroon silang opisina, mayroon silang bahay, mayroon silang pangalan. Kaya sinabi ng ating Panginoon, may pugad ang mga ibon, may lungga ang mga asong gubat, pero ang anak ng tao, wala man lamang address, wala man lamang opisina, walang mapupuntahan. At bakit sumunod siya na mayroon siyang opisina, mayroon siyang kaalaman at iba pa? At sumunod na nagtanong yung isa na tagasunod na ng ating Panginoon. Panginoon, maaari po namang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama. Ito po ay isang ekspresyon sa mga Hudyo. Dapat po nating alamin, iba ang tradisyon sa mga Hudyo. Ang ibig sabihin dito, umuwi muna ako upang ipalibing aking ama. Ibig sabihin, saka na lang ako susunod sa iyo kapag namatay na ang aking tatay. Iba ka mamaya, yung tatay niya ay long life, matagal pa mamatay. Iba ka mauna pa siya. Kaya sabi ng ating Panginoon, hayaan mo, ipaibaya mo ang mga patay ang paglalibing sa kanilang mga patay. Ang sinabi ng Panginoon dito na maging matino ka sa pagsunod. Hindi yung padalos-dalos. Kailangan matapat sa pagdesisyon, sa pagsunod sa Panginoon. Kaya ang hayaan ng mga patay sa paglibing sa mga patay, ibig sabihin dito, yung mga walang pakialam sa buhay, ang tawag sila ay patay, ay sila na lang ang maglilibing sa tatay mo. Kaya ang sinasabi ng ating Panginoon dito, maging matino ka. Sumunod ka sa akin. Pakisabi sa katabi mo, sumunod ka kay Kristo. O lakasan mo pa kasi medyo tulog yung katabi mo. Sumunod ka kay Kristo. Sumunod tayo kay Kristo. Ito ang panawagan sa ating mga pagbasa ngayon. At ang pagsunod ay una sa lahat na atin pong ipahayag ang matuwid na buhay. Kaya ang ating unang pagbasa na mula sa aklat ni Propeta Amos, Kapitulo 2, 6 hanggang 16, sinasabi, huwag niyong tularan ang mga krimen na ginagawa ng mga Israelita na ang mga mahirap binibinta na lang sa ginagamit na tsinelas o dili kaya sila ay nag-inuman na lang doon sa bahay ng Diyos o gumagawa ng masama ang tatay at ang anak. Nakalimutan nila na sila'y pinalaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto at ginagawa ng Diyos ang lahat upang sila'y maging bayan. Kaya kinakailangan sa pagsunod ng Diyos, ayon pa sa ating Salmo 49, versikulo 22, ang tinig ng Diyos ay dapat ating dinggin. Ayon pa sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 3, versikulo 4, ang pagsunod ng Diyos ay una sa lahat ang pagkaroon ng takot sa Diyos. Pangalawa, ang pagtalima o pagsunod sa kanyang mga kautusan. Pangatlo, ang pagkinig sa kanyang tinig. Saan po ang tinig ng Diyos? Sa ating mga konsensya, sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa, sa kaibuturan ng ating pagkatao. Ang panglima, ang pagluhog, ang pagpanalangin, paglilingkod, at ang pagluhog sa Kanya. At pang-anim, magiging matapat sa Kanya. Ang ibig sabihin dito, kapit tayo sa Diyos. Huwag tayong lalayo sa Kanya.
Ano man ang mga pinagdaanan natin sa buhay, ano man ang mga problema natin sa buhay, kakapit tayo sa Diyos. Yung mga gustong kakapit sa Diyos at maniwala sa Kanya at susunod sa Kanya, pumalakpak ng malakas pa upang tayo'y sumunod sa Kanya, upang tayo'y magmahal sa Kanya, upang tayo'y maglingkod sa Kanya, upang tayo ay magbahagi sa ating pananalig sa Kanya sa iba. Ito ang pagsunod ng Panginoon. Hindi tayo basta't kung ano lang ang ating buhay. Sumunod tayo. Tumalima tayo sa Kanyang kalooban. Sundin natin ang Kanyang mga utos. At tayo magkaroon ng buhay na sagana, buhay na ganap at ikasesya, sapagkat nabuhay tayo sa pagmamahal sa Diyos. Lalahanin natin, sinasabi ni Mother Teresa ng Calcutta, ang pagsunod kay Kristo ay simple lang, pero hindi madali. Magmahal ka hanggang ikay masaktan, at matapos masaktan, magmahal ka pa ng tunay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, iluhog natin ang ating mga pangailangan sa Diyos Ama, kung saan naroon ang Kanyang anak na nauna sa atin na tumatawag sa atin na sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig sa biyaya sa pagtanggap sa pagtawag na ito. Atin pong itutugon, Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan at yaong mga nagpapahayag ng salita ng Diyos naway maging masigasig sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang ating komunidad sa araw-araw naway mapanibago sa pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa isang mabuting buhay. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga nawala ng pag-asa dahil sa mga pagkakasala, naway mapagtanto na kasama natin si Kristo, ang ating pinuno at pinapasan ang ating mga suliranin. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga pinahina ng pagkakasakit at karamdaman, naway mapanatag sa kasiyahan ng Diyos tulad ng kalinga at pagtulong ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga namayapa, naway makasunod kay Kristo at makapasok sa walang katapusang presensya ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos Ama, sa aming pagnanais na sumunod sa mga yapak na iyong anak, gawin mo kaming isa sa isip sa puso sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
po ang lahat. Manalangin kay Kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagin dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglalingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaling tunay, marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming mahiyag kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin pinakahirapan sumitan ng anak na minamahal. Kaya kaysa namang hel si awit ng papuri sa pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Prosesin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlahay na may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin napatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubilin na marigaling na utos, sa turo ni Jesus na may natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan, upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman, ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Poong Isus Nazareno. Kayo mga narito, kayo may naugnay sa iba't ibang social media platform at nakuspusting sa iba't ibang paraan. Naway, ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Isus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga hirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain ka lagi ng Poong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng mga naugnay sa atin at nagbigay ng tulong sa atin. Naway, pagpalain kayo ng Diyos ng siksik, liglig at nag-uumapaw na biyaya. Pagsunod kay Kristo ay ang pagkinig sa kanyang
tinig sa loob ng ating mga puso. Pagsabuhay at pagsunod sa kanyang mga utos. Pagbabago at paggawa ng kabutihan upang ang ating ugali at pagkatao ay napahayag na tayo'y kay Kristo. At ang pagpapahayag ng Diyos sa ating kapwa upang dalhin natin ang Diyos sa ating kapwa at ang ating kapwa sa Diyos. Ngayon na po ang pagbasbas. Nangyari po namin ito sa bagya ang mga bagay-bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihag po siya ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kalinganan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanahon. Basbasan di po ninyo ang mga dalawang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may alala ng pangako ng sa binyag na ikaw ay kiibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay king taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating pong Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.